CA50 na power amplifier. Okay, galing Samar ito. And then may kwento ko na, ayoko rin naman magsinungaling, na-repair ko na dati ito or nagawa ko na dati ng content ito. Ngayon, na-repair ko pagdating dun sa may Samar is nagamit naman, kaso lang hindi yata tumagal, nagka-problema ulit. Ngayon, binilhan nila ni sir ng bagong board, yung brand yung board na yung nabibili sa online. Kaparehas naman talaga. Ngayon, ang nangyari, bumigay ulit na mas malala ang nangyari kasi sunog na sunog yung mga pyesa. Ayan, sabi ko, nagtataka rin naman ako. Kaya tinatanong ko si sir kung baka na-overload. Sabi niya, hindi naman eh. Kaya ito yung problema na dapat solusyonan natin. Sana maibalik natin sa dati, di ba? Itong channel is stock niya yata ito. Although pinix bias ko na ito eh. Ito, pinalitan nila ito, kaya naka-trimmer pa siya. Okay? Ayan, baklasin natin. Baklasin na lang natin mga tornilyo kasi ito, nakabaklas na yung mga wiring niya. Okay. So ngayon guys, bali ito, natanggal ko na yung board. Ngayon, tingnan ko kung walang kinaiba. MACE28 dito sa isa, 2020. Alos isa lang naman sila ng board eh. Walang kinaiba talaga. Ngayon, problema nito, alos parehas kabilaan ng nasunog. Ito, alos lahat ng ano bang value yan? 100 ohms nadali. Sunog lahat 100 ohms. Same din dito sa may kabila. Malamang kabilaan yung nadali dito. Dito dali din. Ganito na lang, baklasin ko muna lahat ng mga 100 ohms na yan. Tapos check ko na kung alin yung may mga sira na output dito. Sibak lahat. Ay nako, ito yung sinasabi ko eh. Sibak lahat talaga. Dito pa lang ubos na Ubos. Ubos lahat dito sa may kabilang side. Tapos dito sa may kabilang side, ubos din. Grabe yung tinama niya. Ito kasi kasama sa drive to eh. Mga buo ito. Pero dito tibuak. Dito pangalawa. Next hanggang dito siya ubos. Dito ubos talaga. Mula dito, ito naman sa kabila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 peraso. Medyo masakit sa bangs ito. Although dito sa may kabila wala naman nadali dito, pero dito ubos talaga. Okay, bunutin ko muna yan. Bunutin muna natin, tapos palitan ko muna lahat ng mga dapat palitan. Ito mga 100 ohms. Tapos check ko itong mga bloke kung buo pa o kung mga na-open na yan. Nalala ko na, meron din akong ginawa nito noong December yata, na yung sa kumpare ko. Pero 30 naman yun, CA30 na ganitong brand din. Kung nasubaybayan nyo yung mga video ko, ubos din yun. Ubos yun na halos lahat ng output nun. Ubos talaga. Ngayon, ito na naman. Ito lahat ng pyesa na nandito, yung bloke, open lahat. Yung 0.25, nakatanggal lahat Tingnan nyo kung gaano kadami yung sira nyo. 0.25, 10 ohms, tapos yung 100 watts, ay 100 ohms, dead back lahat. Dito sa kabila ko, napalitan ko na yung 100 ohms. Yung mga naiwan na bloke, yan na lang. 2 piraso. Dito sa kabila, ubos talaga. Dito, 2. Tapos may natira na 2 10 ohms. Ito. And then ito. Ito pa lang itong katabi niya ng mga bloke. Yan ay nabuo. Tapos the rest niyan, 100 ohms is sunog lahat. Okay. Partially, ito pa lang nakita natin na sira. Putok yung kapasitor dito na 25 volts by 220. Tapos 2N551 dito, 54C1 dito. Tapos di ko lang kung anong value nito. Mamaya silipin na lang natin sa may kabilang side. Pambira na yan. O boss, nagtataka ko bakit nagkagaganito to. Grabe. Okay, taniman ko muna yung mga dapat tanim. Kompleto ko na yung mga parts. Pero yung output, ito lang muna nilagyan natin. Isang drive and then isang output yata to. Isang 2 ampere ba. Ito 220 na
220 by 25. Nalagyan natin 35 by 220, nalagay natin dito. 5401, 551. Tapos itong sunog dito is 1K. Tapos lahat na yan, bloke. Sunog lahat or open lahat. Yung 2 ohms nalagay natin is 3.3 lang. 3.3 na lang. Ayan, pili natin testing to. Wala na yung short dito eh. Nawala na siya. Ngayon, testing natin. Tignan natin kung ano mangyayari. Balik ko na yung, ano tawag ito? Yung mga kable natin. Ito na. Tapos, inulit ko yung itong side na mga output is may nakalagay ito dito. Tapos, and then, dito naman, isa lang muna. Drive, tapos isang 1 ampere lang muna. Ngayon, tingnan natin kung magiging normal siya. Sana nakuha natin yung sira niya. Wap. Okay. Nagnormal siya Okay, nagnormal. Tingnan natin kung ano yung dahilan kung bakit natusta lahat ng pyesa dyan, naubos lahat ng transistor. Dito mga nasa 0.4 yung bias dito. Although pwede ka pa ibaba to. Ayan nasa 0.4. Pwede pa ibaba yan. Try natin ibaba. Ito naman sobrang taas sobrang taas. Nasa 0.6 na. Nasa 0.6. Kaya siguro na kanyan kapain natin, mainit na to. Maligam-gam nga. Kaya siguro naubos yung output dyan dahil sobrang taas ng bias siguro. Malamang tira siguro yung trimmer niya, or di natin alam kung anong pinaka-eksaktong nangyari. Basta sira yung output lahat. Dito bali parang 13 yata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 6 sa kabila. 13 piraso na output. Tapos halos lahat ng bloke resistor nasira. Ngayon babaan natin yan. And then ito kung maaari bagsak natin ng mga 0.26 lang siguro para safe siya. Bagsak natin mga 0.26 lang. Halos magpo 0.3. Same din dito. Ngayon naging normal na siya. Pwede na nating lagyan ng output lahat to. Tsaka tayo mag-calibrate ng biasing niya. Binaba ko na yung bias niya. Kung kanina umabot siya ng mga 0.6, ngayon binaba ko siya ng mga 0.4 na lang katulad nito sa isa. Although hindi ko na may pakita kasi kinabit ko na Okay lang, basta sinasabi ko ito yun ito. Yung nandito na side na nandito. Tapos saan yung trimmer nun? Allah, tinapon ko yata. Ito 202 yung ginamit, meaning 2K, di ba? 20 tapos mag-add ka ng 2 di 2K. Tapos ang ginamit natin ay 560 lang. Dito yan dito na side 560. Ngayon, ako sa inyo yung bias na lumabas. Compare natin dito against sa dito. Okay? Although pares din naman 560 rin ginamit ko rito Okay? Saka natin lagyan na lang ng output kapag na-calibrate na natin ng maayos. Ayan nasa 0.4, medyo mataas ng konti. Ibaba pa natin to. Sinubukan ko lang naman. Ayan diba? Dito yan dito. Ayan diba? Bumaba siya, malayo kaya kumpara sa kanina. Okay, ngayon dadagdagan ko ng output ito. Dagdagan ng output. Tapos try kong ibaba pa na konti. Nakompleto ko na yung output. Ayan. Bali 13 ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos sa kabila 6 basta 6 sa kabila, 7 sa kabila. Tapos sabi ko babaan natin na konti pa yung bias. Ayan, binaba pa natin. Yung 560 na nilagay ko, binaba ko. Wala akong busan ako ng stock ng 510 ohms. Kaya sinubukan ko yung subukan natin yung 470 tapos 47. Ang labas nito parang nasa 517, parang ganun. Ito. Try natin kung bababa pa siya. Ito naibalik ko na. Try natin kung may pagbabago yung 560 sa 510. Tingnan natin sana bumaba siya ng konti. Okay. Ayan, ayaw gumana. Lagyan natin ito. Ayaw gumana yung pan na isa.
Ito halos nasa 0.4 to eh. Halos nasa 0.4. Ngayon, ito yung Phoenix natin na binabaan konti. Bumaba lang ng konti-konti lang. Halos konting-konti binaba niya. Although pwede na. Pero baba pa natin. Baba natin mga halos nasa 0.3 lang. Bagsak natin ng mga 470. Try natin lagyan ng 470 kung ano mangyari. Try natin, baba natin pa. Iniwan ko na yung 470. Tinanggal ko yung 47. Sana maging okay na to. Tingin ko bababa naman ng konti pa ito, na mas okay na yun kaysa dati na halos magpo 0.5 na. Okay, 470 na lang ito ha. Ayun, balik natin. 470 na to yun ha. 470 na yung Phoenix natin. Ngayon, baba lang natin ng bagya. Nasa 0.4. Ito naman, binaba natin ng bagya. Bababa na siya konti halos nasa 0.3 na lang to. Halos nasa 0.3 na lang. Ayan mahirap pa. Teka lang, one man game tayo eh. Ayan diba? Halos nasa 0.3 lang siya. Mababa na konti against sa kabila. Pwede na yan, 470. Okay. Ngayon, yung isa, papalitan na rin natin to. Kaso, need natin baklasin itong board kasi hindi naman natin masungkit yan. Naglagay na ako ng audio input tapos audio source. Ayan. Ngayon, kanina nung tinisting ko may audio na siya. Problema, naka-low-pass. Ngayon, ginalaw natin yung switch doon. Naka-pass na to or naka-full range lang. Okay. Itong audio source natin cellphone natin na isa. Nag-normal na siya. Ito yung ni-repair natin. Naku, may copyright. Teka lang. Okay. Ayan, may audio na siya. Inaan ko lang kasi maaga pa masyado, alas 8 pa lang. Baka mabarangay tayo. May audio na siya Ito yung channel 2. Nakatutpan pala tayo. Tawag nito, naka-valve. Ko pa rin yung itong fan, nilipat nila ni Bossing dito, yung inabaan yung wire, nilagay dito sa may kabilang side. Tapos yung ito hindi na gumagana. Baka siguro kaya nasira itong mga output dito dahil kulang na sa cooling system. Dahil ito nakahang na ito. Yung ito hindi gumagana yung linya na nandito, kaya siguro nasira. Ang bira na yan Ngayon dito galing to nabaan nila dito nakalagay yun Ngayon gumagana ito. Ito yung pinagana nila. Tapos ito hindi. Gagawin natin yan, paganahin natin mamaya yan lahat. Sa ngayon, ito na. Ayan, may audio na parehas Tama naman yun, haba lalo yung video natin ngayon. Yung bias dito sa may kabila, ipalitan ko muna ng 470. Tapos paganahin natin yung fan, isa lang gumagana yung dito hindi pwede yan. Na dalawa nga lang yung fan mapipilay pa. Kailangan gumana lahat para safe yung board natin. Kulang na lang dito is tornilyo. Ayan. Tapos yung fan pinagana natin dalawa yan And then pansin ko pala yung isang fan, parang binaliktad yata nila ng Bossing to. Yung hangin niya papunta doon sa labas, ito naman paloob. Pag ganito kasing design na dalawa yung fan, kadalasan paloob yung hangin niya. So ngayon, tingnan nyo okay na siya Ayan, nag-relay na. Ay, normal na siya. Yo. And then channel 2. Meron na, parehas Okay. Working na.
hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang yung video natin. Medyo wala ako sa mood eh. Ayun lang guys, basta ni-repair natin ito. Ubos lahat ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pito dito, 6 sa kabila. Bali tracing transistor yan. Sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician kung paano i-repair yung ganitong klaseng unit. Babalik na ng kwanto, babalik na ng summer ulit ito. Promotion bago tayo magtapos, siyempre shop natin, Solid G Electronics Repair Shop, 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.